musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 89.5 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Oras, mga kaibigan, ganap ng alas 7:44 na po ng umaga. 24 oras. 24 oras. Nagbabantay. Nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa imbayang dagat. Patikos! Patikos! Isang programa sa radyo na magiging sandigan ng palayang mamamayan. Iwawagayway ang bandera ng palayang pamamahayag. Patikos! Patikos! Pagtatanggol sa mga inaapi, babatikusin ang mga tuwali sa lipunan. Patikos! Patikos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaan ang kurma. Magandang umaga, bansang Pilipinas! Patikos! Mga kaibigan, kuskus, batikos, ang inyo pong palatuntunang rumaratsyada number 1 sa pang-umagang programa dito sa lalawigan ng Palawan. Tayo po ay live na napakikinggan na ngayon sa lahat po ng ating mga active relay stations province-wide. Live na rin po tayo, mga kaibigan, sa atin pong official Facebook page, Radyo Bandera Philippines. Number 1 din po yan sa Facebook. Base sa talaan ng Facebook sa lahat po ng mga media platforms sa lalawigan ng Palawan, number 1 po ang Radyo Bandera Facebook page. Mga kaibigan, 900,000 followers. Nananatiling number 1, undefeated. Salamat po sa inyo, Kabandera. Kaya ipagpatuloy lang po natin ang paglalike at pagsishare ng ating mga palatuntunan. Dahil sa paglalike na yan at pagsishare po ninyo, marami po ang tayong natutulungan sa pagbibigay ng tamang impormasyon at doon sa mga tinutulungan natin na ipararating natin sa kanila ang tamang mensahe, mga kaibigan. At doon sa mga papasok sa kanilang opisina araw ho ng Biyernes ngayon. Araw ho ng Biyernes. Diyan. Ipinagbabawal na po natin ang pagkain dito sa loob po ng ating booth. Doon na lang po sa labas. Lagyan nga ng dyan, Bong, pakilagyan ng bawal ang standard operating procedure yan sa lahat ng mga istasyon. Sa kusina ang kain. At mga kaibigan, sa mga papasok, 15 sandali bago sumapit ang alas 8 po ng umaga. Yan ang oras doon sa mga papasok. At may mga pupuntahan dahil Biyernes po ngayon. Marami naghabol ng oras. Ang mga balita at komentaryo madidinig po ninyo atin sa atin yan ng EXL Makabuhay Herbal Products. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubuo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. Mga kaibigan, EXL ang mga produkto ng EXL Makabuhay, ang mga produkto ng EXL Makabuhay ay mabibili na po ninyo. Mabibili na po ninyo, mga kaibigan, sa Nature's Medic. Sa lahat po ng branches ng Nature's Medic, paring Roland Villaos, yung classmate ko, yung nagtatanong saan daw makakabili ng mga produkto ng EXL Makabuhay. Aba, dito sa Nature's Medic, paring Roland Villaos, yan. At kung mayroong aktibong istasyon ng Radyo Bandera, may Nature's Medic. Ang Nature's Medic, dito po niyo matatagpuan yan sa yung main branch, dito sa may tabi ng harap ng Children's Park dati.
Top Street, dito lang sa may katabiho ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic at ng Linga para sa mahirap office, mga kabandera. Yan. Okay. At syempre, ito ang oras, isang sandali na lang bago ang alas 8 ng umaga. Konting bilis ha. Malik kayo sa mga pupuntahan po ninyo. Ang oras na yatid sa atin ang lagi pong nasa bulsa ni Jeff Trinidad. Passion Max! Honey, ready na ako. Ikaw, ready ka na ba? Honey! Boring na ba ang inyong romansa sa kama ni Mister? Mag-Passion Max Capsule. Ibabalik ang inyong gana sa pakikipag... Passion Max Capsule. All natural. Made in USA. At may lakas na tumatagal hanggang 2 araw. Honey, kaya mo pa? Kahit ilang rounds pa. Passion Max Capsule. Para standing ovation ang performance mo. Kita mo yan, paring Jeff, ha? Standing ovation ang performance mo. Kaya si Kagawad Pipay dyan sa Barangay Model, ha? Ang sabi niya, Bobby, huwag kang uwi dito nang walang Passion Max dyan sa bulsa mo. Kung hindi, doon ka matulog sa Barangay Hall. Talaga naman, Passion Max. Mabibili nyo doon po yan sa Nature's Clinic, mga kabandera, ha? Yan, Passion Max. At syempre, batiin natin ang mga may birthday ngayon. Aba naman. Happy birthday. Aba, double celebration ngayon. Double celebration. Birthday ni Japet Disaka. Si Japet ay ilan ng taon? Tanungin mga Jeff. Si Japet, 18 na ba siya o 19 o 25 o ano? Ha? Ilan? Hindi. Ano na? Hindi, tanungin mo yung totoong edad. Happy birthday pa rin. Ha? Ayaw niya sabihin. Sige, 25 years old na si Japet ngayon. Mga kaibigan. At ang lahat po ng ang buong pamunuan ng Radyo Bandera Philippines ay bumabati kay paring Japet ng happy birthday. More blessings and good health. At kasabay niyang magdiriwang ng birthday ni makahapon eh. Pero sabay silang si-celebrate ngayon. Double celebration. Birthday ni MacArthur Asutilla at ni Japet Disaka. Meron pang isang isi-celebrate ngayon ng Radyo Bandera. Siyempre, kailangan nung diwang ng konti dahil sa halos 3-4 na taon namin itong 3 hanggang 4 na taon namin itong pinaghirapan sa mga hearing, yung pagkakadismiss po ng kaso sa amin, dinimanda kami ng libel, mga kaibigan, at si Michelle Orindain, Ludi Bello, Paul Henderson at saka ako, mga kaibigan. Pero yun, doon sa ating mga counter affidavit ay napakinggan naman ng state prosecutors natin. Kaya na-dismiss na yung kaso namin na libel, mga kaibigan. Ito isang pagtingin natin ng tagumpay na doon sa malayang pamamahayag. Muli, pinapasalamatan po namin ang amin pong magaling na abogado. Magaling na abogado, bagong abogado, pero makakasiguro kayong ilalaban niyang kaso ninyo. Anak po siya ni GSB, Gilbert S. Baaco, si Attorney Jillian Baaco. Salamat po, attorney, sa pagtatanggol mo sa amin at paniniwala doon sa pinaglalaban namin. Ang opisina po ni Attorney Jillian Baaco ay nandyan sa may harap ng yung dating Babarya. Yung kabila po, pagpapunta kayo ng palengke sa kanan, may building dyan nakalagay, Law Office, Attorney Jillian Baaco. Yan, isang magaling na abogada. Makakasiguro kayong ilalaban niya ang kaso ninyo. Thank you, Attorney Jillian. At congratulations sa mga kasama natin, Ludi Bello, Michelle Orindain, Paul Henderson na nasa ibang bansa na ngayon. At doon sa mga sumuporta sa atin, dismiss ang kaso. Kung sa akin, ito ay pang-11 libel case ko na ibinasura ng state prosecutor.
Salamat po sa inyo. Mabuhay ang malayang pamamahayan. Mga kaibigan, 8 sandali bago sumapit ang ganap na alas 8 ng umaga. Iyon pong lakad namin kahapon. Unahin ko lang po ito, kahapon nanawagan po rito yung pong anak ni Mrs. Corazon Reño. Si Mrs. Corazon Reño ay pinatay. Kasama yung isang kasama niya na si Mang Raul, diyan sa isang barangay diyan sa norte. Pinatay po siya ng isang ex-convict. Noong una, sinasabi selos ang dahilan. Pero nung in-interview na ni kabanderang John, nag-iba na ang kanyang istorya. Kaya daw niya napatay si Mrs. Corazon Reño ay dahil sinasabihan siya palagi na ex-convict. Iniba niya ang istorya na, mga kaibigan. Itong si Mrs. Corazon Reño ay nasa 58 years old na ito. Magsisenior, matanda na ito. Mga kaibigan, pati itong kasama niya ay yan, dalawa ho sila, ay pinagtataga nitong gagong tao na ito. Pakita mo nga yung suspect, yung pag-interview ni John Kabanderang Axel. Awang-awa ako dito kay mamaya ikukwento ko sa inyo kung bakit awang-awa tayo. Sige, parinig mo yung sinasabi niya sa interview ni John. Pwede nyo kaming bang bigyan ng bakit nyo po nagawa ito tayo? Kasi tagal na ho kaming magkakilala. Ngayon, tuwing leave niya sa trabaho niya buhat sa bulan, nagharapinin kami. Ngayon ang hindi maalis sa kanya, nalalait at nagmumura. Madalas ko sila sinasabihan. Alisin mo na yan sa pagmumura-mura. Kasi gusto natin nagsama ka rito na parang masaya. Ngayon sir, sinasabihan ako, iskumbik daw ako, walang binakbat. Yun lang po, nagalit po ako. Nangyari na po ang hindi dapat. Sa daming gusto na hindi ko ito. So, na-trigger kayong gawin dahil dun sa lagi niyong inuulit-ulit sa inyo. Opo, bawat namin inom. Tay, matanong ko lang, meron po ba kayo, ano pong ugnayan ninyo nitong, yung namatay, yung biktima po? Wala po. Ganun na po kayo katagal magkakilala nito? Higit na po na malapit na po sa kulang sa 1 taon kalahati. So, ano po ang ugnayan ninyo? Anong namamagitan sa inyo? Kayo ay kaibigan o something? Wala po kami namamagitan sa amin, sir. So, tay, ano pong masasabi niyo, tay, sa Sugatan itong Rolly at si Corazon na 58 years old ang namatay.
may tama sa likod, ano? May taga sa likod, may saksak sa mga dibdib, sa dibdib. Oh, yun ang lumalabas. Nagselos itong si Enrique Villacolita dito kay Rolly. Ano? Kaya pati itong si Corazon nadamay. Pero sinasabi niya sa interview ni Jan, inamin niya yung pagpatay sa interview ni Jan, pero hindi na doon sa selos na anggulo. Ang binabanggit niya, kaya niya tinaga itong dalawa. Hindi na dahil sa selos, kung hindi, lagi daw siyang sinasabihan ni Corazon na siya ay ex-convict. Ex-convict na walang binatbat. Doon daw, nagdilim ang paningin niya, kaya ginawa niya yon. Tinaga niya si Corazon, sinaksak pa hanggang sa mamatay yung matanda. Nasa korte na ang kaso, mga kaibigan, pero shoot na siya rito, inamin niya kay Jan eh. Ano? Mga kaibigan, ang kaso nitong si Enrique Villacolita, noong bago ito makalabas, ano, sa iwahig, ito murder. Nakapatay na rin ang tao. O ngayon, makukulong ka na naman, frustrated ito at isang murder, diyan ka na mamamatay sa loob ng kulungan. Mga kaibigan, yung anak ni Corazon Preño, pumunta rito kahapon, nanawagan. Ano? Ito pa lang si Corazon ay mayroong 8 anak. Yung pumunta rito kahapon, isa lang yun sa anak niya. Wala na ring asawa. Ano? Kaya nung nanawagan dito, si Miss Corazon, yung anak, talagang awang-awa tayo, mga kaibigan. Kaya nagdesisyon tayo na bigyan ng oras ito, mga kaibigan. Tinanong natin kung anong kailangan. Ano, may kabaong na rin, may kabaong, at yun na lang kailangan doon sa pagpapagawa ng pansyon, paglalagyan ng kabaong, kasi itong si Corazon ay doon nila balak ilagay dyan sa sementeryo, dyan sa Luzbe, mga kaibigan, ipapatong doon sa asawa niya. No, kasi mahirap yung hanap ka pa ng lupa ulit, may babayaran pa yun eh. So, nagdesisyon yung pamilya na doon na lang ilagay si Miss Corazon Preño sa ibabaw nung pansyon ng asawa. So, kailangan ng mga semento, kailangan ng steel bar, kailangan ng hollow blocks, buhangin, plywood. Nanawagan tayo kahapon, marami ang nagbigay. Mr. Tony Cabrestante, salamat po sa inyo. Nagbigay po siya ng 1,000. Si Kagawad Jerry Abad, nagbigay ng 500. Tapos kahapon, papunta na ho tayo doon sa Luzbe, kasama natin yung anak ni Corazon para dalhin yung mga tulong. Tumawag sa atin si Miss Ameline Cordeta, o kilala sa tawag na Ate Lala. Ayan po siya. Nandun siya sa Adventist Hospital, nagdi-deliver ng pagkain sa Adventist kasi nagki-catering sila, yung Ate Lala Catering. Ano? So, dinaan namin doon, naawa siya dito doon sa anak ni Corazon, nagbigay din ng 1,000. Ano? Salamat Miss Ate Lala Catering. Tsaka doon sa kanyang Mr. din, kay Sir Dong Cards. Good morning po sa inyo, sir. No? So, itong mga naibigay na ito ay kulang pa rin talaga. No? Papunta tayo dun sa lugar, titingnan sana natin yung sitwasyon, tumawag si nung maipabot na rin natin, nung in-interview natin na kahapon si Attorney Hila Costa Jr., nabanggit natin ito. Ano, so naghihintay sana tayo ng tawag niya, pero nung papunta kami doon sa Luzbe, Minda kahapon, tumawag. Sabi niya, Kaluwi, ano pang kailangan? Sabi ko, ito sir, kailangan pa ng mga steel bar, semento, at saka mga buhangin. Sabi niya, sige, papadala ko ng pambili, bili na lang yung kailangan para maipalibing na kaagad. So dumaan tayo dun sa hardware, binili natin yung mga pangangailangan. Ayan, semento, plywood,
steel bar, alo blocks. Sinakay natin doon sa mobile patrol natin, ano? Mobile patrol ni Bernard Bacasher ng Sea Oil. Alamat sa Sea Oil, ha? Pero yung gasolina sa bandera yun. Sea Oil ang sasakyan, gasolina ng bandera yun. Ngayon, pagdating namin doon, itong matindi. Mga kaibigan, dala na namin yung lahat ng gamit eh. Di ba? Para ho maipalibing na. Abay, mas matindi pa ho pala ang sitwasyon doon. Tawagan mo nga si Kapitan Ngemang ng si Councilor, si Kagawad ng Los Biminda. Oh, fiesta pala doon. Abay, pakita mo nga pagdating namin doon sa Los Biminda, doon nakaburol. Itong si Mrs. Corazon Reño ay nakaburol lang doon sa bahay ng kapatid ng asawa niya. Ay patay na yung asawa niya. Diba? So, ayan ho, mga kaibigan, wala ho doon sa loob ng bahay. Nandun lang ho sa labas. Ayan ho. Nasa labas lang po, nilagyan lang ho ng trapal. Itong lupa na ito, lugar na ito ay lugar ng kapatid ng asawa niya na patay na. Eh sabi ko, bakit nandito sa labas? Eh paano pag umulan? Eh mukhang yung kapatid ng asawa ni Mrs. Corazon Reño, mukhang may problema eh. Pero ayaw kong i-discuss na rito. Papaalalayan ko na lang, pakitawagan mo si Kap para mai-abisuhan natin. May mga reklamo pala dito sa barangay. No? Sabi ko, ba't hindi doon sa loob? Paano pag umulan? Eh, kawawa naman tong bangkay. Yung labi na nandun sa kabaong. Eh, may kinwento, although personal nila ito, sabi ko, sige, madaliin na lang natin itong pagpapalibing para hindi na kayo mahirapan. Wala ho talaga. Ayan ho. Ni piso, wala ho talagang pera itong mga ito. Mabuti na lang ho kahapon, pag uwi nitong anak, dahil nanawagan dito sa Radyo Bander, may dala ho siyang konting halaga at may dala ho siyang mga materialis na para maipalibing na kaagad. Yung iba nitong kapatid sa bundok na lang umaasa ng kabuhayan eh. Awang-awa ho tayo talaga, mga kaibigan. Pero mo, pinatay na. So dapat, nagtutulungan na lang yung mga kakamag-anak, kapitbahay, alalayan na lang ito. Diba? Para kung ako lang, kung matatapos ka agad kahapon, maipapalibing na kaagad eh. Kagawad City Councilor Gemang, magandang umaga po, Kapitan. Magandang umaga, Kaluwi. At Apo. sa Bandira. Nandyan po ako sa barangay mo kahapon. Happy Foundation Day sa inyo, Kapitan. Pa? Happy Foundation Day po sa inyo sa barangay, Kapitan. Maraming salamat, Kaluwi. Maraming salamat sa pagbati mo dahil sa 34 founding anniversary po nga namin at gabi-gabi mayroon kaming mga aktibidad na kung saan ay talagang nakakapuyat dahil mula pa kami nung 19 hanggang ngayon. Opo, maganda po yan para mabigyan natin ng kasiyahan yung barangay po ninyo. Kap, galing ho. Oo, kagabi nga po. Kagabi nga po, nagkaroon ng amateur singing contest ay ang ating sponsor doon ay si Konsihal Elgin Damasco at lubos kaming nagpapasalamat doon sa kanyang pagtugon ng aming kahilingan na sponsor niya yung ating amateur singing contest. Ayan, napakaganda po niya no, para ma-enjoy mga kababayan natin. Galing po ako diyan kahapon, Kapitan. Inihatid ko po yung mga materyales na bigay ng ating mga kababayan at ni Attorney Hila Costa Jr. para magamit to doon sa pagpapagawa ng pansyon ni Mrs. Corazon Reño, yung pinatay po ng ex-convict. Kap? Opo, okay. oo. Salamat, Kaluwi. Salamat. Nagulat po ako doon sa sitwasyon. Nakita nyo ba yung pinaglalagyan nito ni Corazon? Doon sa bahay ng asawa ng kapatid ng asawa niya? Opo, ganito kasi yun, Kaluwi. Kabarangay ko talaga yan si La Corazon at yung pamilya, yung kaanak, kasi nung namatay na yung
asawa niya, hindi ko na nabalitaan kung saan na napunta itong si Corazon. Oh. Nung isang araw, maliban kahapon, pumunta sila dito sa akin dahil sa kabisingan natin, hindi ko na nasubaybayan yung mga buhay-buhay nila at nalaman ko na lang nang pumunta sila dito sa akin na mayroon lang nangyari nito kay Corazon, pinatay daw. Sabi ko, anong nangyari? Oh. Sabi niya, yun, ginilitan daw ng liig at may mga sugat sa kamay at patay na. Opo, yun ang sinabi sa akin. At yun na nga, nanghingi ng tulong para doon po sa anong tawag nito? Pansyon. Sa mga panito pa, sabi ko, ngayong araw na ito ay mayroong bigayan ng honorarium ng ating mga city barangay kagawad at sabi ko nga, pumunta ka doon sa mga alauna ng hapon. Oh. Nung araw na yun na pumunta sila. Hindi ko lang nalaman kung magkano yung naibigay ng ating mga at tayo din nag-abot dahil kunti na lang din yung sweldo natin doon sa barangay dahil hati-hati nga nitong foundation na ito. Pero ganun pa man yung ating mga kabarangay dito ay hindi naman po nagpabaya at tutulong naman po. Okay. Ganito, Kap. May problema itong pamilya, yung mga anak naawa ako kasi alam ko may background ko nitong kapatid nung asawa ni Corazon yung namatay din, di ba? Opo. May record sa barangay ito Yung pagdating ko doon, iba ang ang sabi ko nga dito lang sa lamesa ko. Ang sabi ko nga ay magtulungan na lang kasi hindi naman sila iba. Sandali na rin lang ibuburol yan pero mukhang nung nakaraang gabi merong mga nangyari na hindi ko gusto Ngayon, Kap, ganito, baka pwede mong masaglitan lang ako sinong barangay, kausapin yung kapatid ng asawa kasi mukhang ayaw doon nila iburol Sabi ko, patay na yan, ililibing na rin lang. Pakiusapan na mga ilang araw, matuyo lang yung pansyon, ililibing na rin. Wag nang kung magmamaoy pa doon, parang ayaw doon iburol. Walang tayong magagawa, patay na yan Pakiusapan na lang yung tao na yon na pabayaan na lang mo ng iburol yan. Ay, biruin mo, tinanggalan ng kuryente nung isang gabi. Anong gagamitin ito? Kandila. Naglalamay itong mga to. Tinanggalan ng kuryente. Kausapin mo na lang, Kap, nakikiusap din ako na pabayaan na lang, wag nang maoy-maoy dyan kung patay na yan kahapon, nadala naman namin na yung kailangan din para magawa yung pansyon. Pag matuyo na yung mga ilang araw, sino ba naman ang gusto maghirap pa dyan? Patay na yan, ililibing na lang, Kapitan. Opo, hindi ko na balitaan yan, Kaluwi. Dahil mismo yung pumunta dito, yun ang mahilig mag-inom-inom dyan at na-stroke na ngayon. Maayos yung pag-uusap niya dito sa akin na yun yung hindi ng tulong. Sabi ko, ay okay, tutulungan yan. Wala, tayo hindi natin pinatalikuran yan. Yun na nga, ngayon ko lang nalaman na kontra gusto pala sa kanyang sa kanyang pag-iisip yung pagburol dyan. At tinanong ko nga. Tinanggalan ng kuryente siyempre, kakaawa naman tong mga ito nandun lang sa harap ng bahay niya tatanggalan mo ng kuryente ibuburo lang naman ng mga ilang araw yan, tapos ililibing na rin. Hindi bali po, Kaluwi. Ngayong umaga, papuntahan ko ng ating kagawad jurisdiction nung puro na yun. At babayang maya din na may punta pa kasi ako dyan na committee hearing. Kaya pagka-uwi ko galing dyan ay saglitan ko na naman para at makausap ko ano ba talaga problema. Dahil nung pumunta dito sila sa akin para humingi ng tulong, maayos man kasama yung anak nung Corazon. Sa tingin ko walang problema dahil yun na nga, binanggit ko sa kanya, ano bang dapat nating maitulong. Yun na lang sa nila, sa pagpagawa ng nitso. Tanungin mo rin dong, Kap, kasi lahat ng hindi naman siguro magsasabi ng... tinatanong ko kasi bakit dito sa labas ito nakalagay. Ayun nga, kinuwento. So, kausapin nyo rin yung mga anak siguro bilang punong kapitan. Naawa lang ako dito dahil wala na talaga matakbuhan ito, Kapitan. At saka nga pala, mayroon pang kulang mo doon sa
kunting painsan lang naman, tsaka mga kunting buhangin. Baka meron ka dyan para Wala namang problema niyan Kaloy dahil itong ilog namin dito ay siyang kinukuhaan namin na ganong halimbawa mayroong namatay, Oo. mayroon namang mapagkunan ng Yun painsan naman or pala. yung mga graba po na kailangan sa pansyon. Oo. Pa-check ko mamaya Kaloy kung Oo. anong pa talagang pwede natin maitulong dahil nung pumunta sila dito sa akin, yun lang naman ang problema nila. At hindi naman pwedeng talikuran, kabarangay natin yan na humingi ng tulong dahil yung mga anak niyan, hindi ko alam kung saang barangay yan sila pero pumunta dito sa atin. Oo. Opo. Hiwa-hiwalay na rin itong tutulungan mga anak. natin. Oo, sige. Yun na lang naman, Kap, no? Siguro, ang balak nila ilibing ito sa 29. Pero kung sabi nga, kung halimbawang ang gumagawa po nito, kakabarangay mo rin, si Jeho Eugene Gayog. Nagpapasalamat din ako sa kanya kasi nga sabi ko, baka ilibre na lang niya yung labor o singiling lang ng konti dahil kamag-anak naman, siya yung gumagawa ng pansyon. Sabi ko, apurahin mo na lang para kung matuyo ka agad dito, ilibing na kaagad para wala na silang problema doon sa lugar na yon at makapahinga na rin na Kapitan. Opo, Kaloy. Okay, sige po. Opo. Ano lang? Kaloy, Oo. ngayong umaga, papuntahan ko doon kung ganun talaga problema dahil minsan kasi may itong kapatid ng asawa nun ni minsan nagainom pero sabi ko sa kanya wag ka nang uminom kasi yun na nga na-stroke na ngayon. Mauyon kasi minsan kung nakakainom. Maoy. Oo. Nagmaoy nga nung isang araw doon, pasalamay. Ayaw niya nga talaga yata doon na nandun yung patay eh. Ewan ko kung bakit. Pasyalan mo na lang, Kap, siguro doon sa tanod mo para mapasipay. Pagbigyan kawawa naman tong patay na itong si Corazon, natin magagawa dyan. Ililibing na rin lang at sa tulong po din ng barangay din, maayos na po kaagad, Kapitan. Oo, sige, maraming salamat Kaloy at ngayong umaga papuntahan ko doon kung ano pa dahil pagkakaalam ko wala ng problema, yun pala problema pa rin sa burulan. Burol. Kaloy, maraming salamat po. Kap, salamat Sa at paglalay. happy Foundation Day sa inyo at magandang umaga po, Kapitan. Okay, maraming salamat Kaloy. Okay, sa bandera. si Kapitan Ladi Gemang, mga kaibigan, siya rin po ang tumatayong ABC President ng ating lungsod ng Puerto Princesa at representative ng mga barangay kapitan sa ating City Council. 24 oras. 24 oras. Nagbabantay. Nagdadaliksik sa mga kaganapan. Salamat din nga pala kay Babal Monleon. Nagpadala siya. Pakita mo yung tinapay. May tinapay tapos may 500 pesos na naibigay na rin natin kapon doon. Ayan. Kuskus. Patikos. Walang-wala ho talaga to yung pamilya, no? Doon sa mga gusto pang kahit mga pambiskwit-biskwit man lang, meron tayo dyan. Pang kape-kape o kung meron kayong kape, padala natin doon at babalik ako doon para siguruduhin na maayos yung lilibing itong si Corazon Reño, mga kaibigan. Awa tayo, 8 kasi yung anak nito eh. Mga kaibigan, yung pagpatay sa kanya, grabe din. Dito sa likod, meron pang saksak sa harap. Sos, Mariosip talaga tong si Kuskus. Patikos. Enrique Villa Culita, Hindi na lang nanahimik at may edad na rin yung suspect. Ganyan pa. Kuskus. Patikos. Alas 8:15 na umaga, kami po ay magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Pagdating sa mangosteen supplement, I make sure to check the labels. Ang MX3 capsule ay tested and proven na cholesterol-free at fat-free. Not only that, MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine.
DTX 500. Ako si Carmencita Santos. Gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. DTX 500. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. DTX 500. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan. Pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Pagdating sa mangosteen supplement, I make sure to check the labels. Ang MX3 capsule ay tested and proven na cholesterol-free at fat-free. Not only that, MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan. Pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine.
Ako si Carmencito Santos. Gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, Philippines. Nagbabalik ang palatuntunang Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Alas 8:25 na pala ng umaga. Ba't talaga naman ako? Ang bilis, oh. Ang oras, mga kaibigan, din sa atin yan ng Pure Amazing Barley. Mag-ingat po sa mga imitasyon, ha? Yung mga ginagaya ho yung ibang mga produkto. Nako, lalo yung mga online na order ninyo, ha? Itong Pure Amazing Barley, maraming peke na kumakalat kayo. Kaya mag-ingat ho kayo sa peke. Ano ho, mga kaibigan, para hindi ho kayo mapeke at makasiguro na ito po ay talagang authentic, original. Dito lang ho kayo bibili, mga kaibigan, sa Nature's Medic. Diyan nyo po bibili ng Pure Amazing Barley na yan, ano, na iniendorso po ni Senator Rapi Tulfo, Robin Padilla, ano, mga kaibigan. At marami pang ibang mga kilalang tao sa Pilipinas na talagang tinatangkilik itong Pure Amazing Barley. Dito lang mabibili ninyo sa Nature's Medic. Happy birthday din. Happy 47th. Tugtugan natin ito. Happy 47th birthday, Dino Mabanglo. Aba naman. Happy birthday, ha. Galing kay paring Pramil Mabanglo, ha. Sir Dino Mabanglo. Happy 47th birthday. Ayan, ha. At belated happy birthday din kay Jennifer Tumalak. Ayan, kagabi. Ayan, happy birthday din sa iyo. Belated. Maraming salamat. Nako, talaga naman, ha. Kay Ma'am Ameline Cordeta at kay Sir Dong Cards, nagpadala dito ng photo at saka ng pansit. Libre na ang almusal ng birthday celebrant. Aba naman, ha. Salamat po, ma'am. Ano, ito, sabi niya, Kaloy, tikman mo yung niluluto kong pansit at saka puto, ha. Marami ako dito sa Atilala Catering. Anisita Romano, magandang umaga po. Happy watching from Barangay Kalawag sa Taytay. Good morning dyan sa Taytay. Ako si Billy Sinadan. Idol, pabati din ng happy anniversary ang PP Alpha Epsilon 1909 Palawan Chapter, lalo na kay Patricio Duran at sa mga brad and sis. Long live P Alpha Epsilon Fraternity. Malina Agayan Bito, good morning, God bless. Si Manong Bing Mayad nga Timprano, watching from Goyo. Manong Bing. Daniel Valdez Tamon, magandang umaga po. Sir Daniel Valdez Tamon, Senmor Aribil, salamat po sa panonood. Ramil Arbina, congrats Kaloy, thank you po. Si Ma'am Jonaline Galpo Cansino, good morning. Christine Bastida, good morning po, watching from Westcom. Aris Manlawi, Lenny Crown, si paring Roland Villaos, yung classmate ko no high school, ha? Good morning. Belated happy birthday sa classmate ko rin, si Mr. Conrado Dads Mendoza. Conrado Dads Mendoza, ha? From your classmate, happy birthday. Lalo na kay Tony Boy Antonio, ha? At kay paring Concon Marcelo dyan sa Amerika. Salvacion Bidonya, good morning, watching from Purok Maligay, Barangay Mandaragat. Elino Ladera, Manong Lino, good morning. Maria Teresa Inan Quincino, good morning po. Ma'am Wing Elibera, good morning. Okay. Public service muna tayo. Dito, itong kababayan natin, mga kaibigan, ibang istorya nito. Ano? Isa na lang ang kidney nito. Napakahirap po ngayon pag ang sakit mo yung kidney, sa kidney. Ano? Yung sakit nito, pangmayaman ito eh. Ano? Pag bumigay yung isang kidney mo,
okay pa yan, may isa ka pa eh. May isa pang sumasala ng mga dumi na pumapasok sa katawan mo. Pero pag 2 kidney na ang bumigay sa'yo, wala nang sumasala sa dumi na pumapasok sa katawan mo, lalo yung mga liquid na pumapasok sa katawan mo, tubig, alak, o kung ano pa man yan, wala nang sumasala. Kaya pag 2 kidney mo, nagbumigay na yung 2 kidney mo, after 1 week, nag-iiba na yung kulay mo, mangingitim ka na. Kasi nalalaso na yung dugo mo eh. Lahat ng pumapasok sa katawan natin, may mga lason yan eh, lalim mga bitchin, yung mga, di ba? So kung wala yung kidney mo, mangingitim ka na. Kaya napapansin niyo yung iba, may mga kidney, maitim na yung mukha, maitim na yung katawan, di ba? Ngayon, pagka nagda-dialysis ka, 2 kidney mo ang bumigay, mayroon silang temporary kidney na ginagamit. Ang session, pag nagda-dialysis ka, 4 hours a day. 3 times a week, 4 hours a day. Pag hindi mo ginawa yan, mangingitim ang katawan mo. Kaya yung mga nagpapadialysis ngayon sa kidney, 2 kidney halimbawa bumigay, maitim sila, di ba? Dahil nga nalalaso na yung dugo nila eh. Magpapadialysis sa ospital, 4 hours. After ng dialysis nila, mga kaibigan, paglabas, bumabalik yung kulay nila, nagpupula ulit yung mukha, yung katawan. Mga kaibigan, Kasi yung pag nagdialysis ka pala, yung dugo mo, ilalabas sa katawan mo. Ilalabas lahat. Tapos dadaan doon sa machine para malinis. Tapos ibabalik ulit sa katawan mo. Ganon, katindi. Kaya ingatan natin ang mga kidney natin. Ito naman, yung kaibigan natin, kababayan natin, na taga Quezon, nagbigay ng kidney. Nandiyan may picture? Meron ka? Nagbigay ng kidney, itong kababayan natin taga Quezon, yan po siya. Hanggang saan yun siya? Kita nyo, pagka ikaw itatanggalan ng kidney, hihiwain niyang tagiliran mo. Ganyang kahaba ho. Ilang metro ba yan? Ilang pulgada yan? Halos buong tagiliran mo, hihiwain yan. Para tanggalin yung kidney mo. Itong makakausap natin, ito ay kidney donor. Nakita ng mga doktor at nung binigyan niya ng kidney, nag-match sila, dugo. Lahat yan. Bago ka maging kidney donor, kailangang mag-match ang dugo. Lahat, maraming testing na gagawin, laboratory sa katawan mo. Mga kaibigan. So, bago mo ibigay ang kidney mo, siyempre, may usapan yan. Either babayaran ka nila o kung ano pa man. Ito nakaka-6 na taon na tinanggalan ng kidney. Nung una, okay pa eh. Pero after 6 years, ito na pumunta na rito. Hindi niya na mahagilap yung taong binigyan niya ng kidney. Kausapin natin si Sir. Kailangang mahanap niya yung tao na binigyan niya ng kidney. Dahil siya naman ang nangangailangan ngayon. Iba na kulay ni Sir eh. Kailangan niya na maipagamot yung sarili niya. Pero sabi niya, di bali na ako, yung anak ko na lang. Kasi usapan eh. Magandang umaga, Sir. Magandang umaga rin po. Pangalan po niyo, di ba nagip yung electric pan? Pakiatras mo nga. Ako po si Matranillo Mengilio na taga... Matranillo, Mengilio po. Mengilio. Oo. Na taga, kwan po ako, taga Birong. Birong Quezon. Ang kasama niya ay si ate. Sige, Matranillo. Paano mo nakilala yung donor, ay yung beneficiaryo ng kidney mo? Bali po, dito galing ako sa Palawan na narabuan po ako ng Cebu. Nag-Cebu ka, Okay. Na bali, naging construction worker po ako doon. Sa Cebu? Sa Cebu po. Ote. Tapos, si ate, merong kaibigan na si Arlene Billarin. Ba't nawawala yung kanyang mahina ba yung baterya nun? Palitan nyo nga para dire-diretso. Sige, saglit lang, Sir, ha? Palitan natin yung baterya. Ayan ho, yung kidney, yung mamaya istorya niya. Makinig ko kayo. Nako.
Yang kidney ho, ang pagbumigay sa katawan natin, damay-damay na yan, kidney, puso, yung baga, Mariosep. Ano ho, mga kaibigan, ito, nag-donate ng kidney para mabuhay lang yung beneficiaryo niya. Ngayon, siya naman ang alanganin. Ano? Sige po, ituloy mo, Matranilyo, yung paano mo nakakilala itong binigyan mo ng kidney. Bali, kaibigan ni ate yung awag sa akin na di daw donor ako. Pero wala kami pong usapan na ilayo mo lang. Ayan, ganyan daw. bali, wala naman kaming usapan kung magkano Ilagay, talaga. dali Ilagay mo nga itong stand, para hindi niya hinahawakan. Kasi may dinaramdam ito si Sir eh. Ilagay natin ang mic stand niyang nanginginig kasi yung kamay niya nanginginig eh. Sige, Jeff. Yan, di magkasya. Pahing isang mic stand dyan. Nakita niyo ho? Ganyan ho yan. Maganda na ho tingnan. No? Kasi tinahina ho yan eh. Pero imaginein po ninyo, pag ikaw nasa operating room, tatas-tasin yung tagiliran mo para tanggalin yung kidney mo. Mga kaibigan, ayan, no? Tsaka mahabang proseso ito. Kidney, tatanggalin sa katawan mo, ililipat sa ibang tao. Ano? So, ganong katindi, mga kaibigan. Yan. Lapit na lang ho kayo sa micro. Itagilid mo yung hindi, sa kabila. Para nakikita yung mukha ni Sir. Sige, Sir. Pwede na siguro yan. Tagilid mo na lang. Yan. Tagilid. Okay. Sige. Sige, lapit to kayo sa microphone. Itong ilaw na ito, Jan, ikaw matangkad, ilagay mo doon para maliwanagan siya. Sige, Sir. Matt. Sige, lapit ka sa mic. Huwag mo na hawakan yan. Bali, nung nasa Cebu ako, kinuntak ako nila ni ate, pati yung kaibigan niya na merong maghahanap ng kidney na mag-donor daw ako. Tapos, ang naging usapan namin, kasi sabi niya, ang kwan daw ay lapit sa mic lang. Milyon po yung pinag-uusapan namin. Milyon? Tumatawag po sila sa akin. Huwag mo nang galawin ni Mike, ha? Yan. Ganyan lang kami. Okay, sige. Di, sa kwan na lang po. Kung wala siya, Pumayag na lang po ako. Kunin mo siyang tubig doon kay ate. Para nakakainom siya. Sige, Sir. Dili, pumayag po ako na milyon kasi yung usapan namin. Kasi sabi ko para sa mga... Milyon? Milyon po ang usapan namin. Di, paano ka, doon ka sa Cebu, di ba? Pagkatapos tumawag si ate. Si ate, pati yung kaibigan niya. Bale, yung kaibigan niya, yun ang kakilala nung beneficiaryo? Beneficiaryo. Sige, okay. Di, pumayag ako. Pumunta ako kay ate. Milyon ang usapan? Milyon Magkano? Kasi ang kuha nila sa akin na pwede maging 1 milyon at saka yung bits sa Batangas, pwedeng maibibigay para sa akin. 1 milyon tsaka bits ang kapalit. Yun ang kuha nila sa akin. Yun ang offer? Opo. Sige. Pagkatapos? Ngayon, pumunta po ako ng Manila. Tumira po ako sa kanila para mga... Ganun pa rin yung microphone natin. Yan ba yan? May? Sige. Tapos punta ka ng Manila. Bali, inoperang ka ng beach sa Batangas at saka ano yun? 1 milyon? 1 milyon. Sige. Di punta ka ng Maynila. Punta ako ng Maynila. So, nangyari, pagdating ko doon sa lugar ng pagsasalinan ko ay wala naman silang sinasabi sa akin kung ano. Bayaran ako hanggang sa naoperahan niya po ako. Nung inoperahan na Teka muna. Pagdating mo ng Maynila, siyempre, titestingin pa yung dugo mo, di ba? Pina-hospital ka, di ba? So, pina-hospital ka, tinesting yung dugo mo, nag-match naman doon sa donor. Ay, doon sa beneficiaryo. Nag-match naman po. Pero yung beneficiaryo, nakausap mo? Nakakausap ko po siya. So, tinesting yung kidney mo? Ano sabi ng doktor sa kidney mo? Bago mo binigay? Okay, good condition. Good condition. Siyempre, construction worker, malakas eh. Di ba? Uminom kang tubig. Para hindi ka nanginginig. Malamig ba? Ng aircon? Sige. Hindi natin mapahinaan kasi yung computer natin dito. Okay lang naman yung lamig. Okay, sige. So, ngayon, okay yung kidney mo, good running condition.
Tapos yung dugo mo, nag-match doon, yung blood type. So, eksakto. Sabi ng mga doktor, eksakto. Wala po ako sakit na high blood o Wala, sa katawan ko. walang high blood, wala lahat, walang sakit. Kasi hindi ka po pwedeng maging donor pagka hindi healthy yung katawan mo eh. Tsaka yung kidney mo. Opo. Kasi yun ang tatanggalin sa'yo, di ba? Opo. O sige, so pagkatapos, Nung nandun nga po ako, lapit sa mic. natapos yung test sa akin. Okay na? Na operahan na po ako. Oo. Bago po sila nagsabi sa akin na So tinanggal yung kidney, dinala. Saan kayo inoperahan? Saan tinanggal yung kidney mo? sa St. Luke's po. Pambira, St. Luke's pa. Aha. Matindi. Sabihin, milyon ang babayaran doon. Alam mo bang ginagasto sa kidney transplant? 4 million ang bayad dyan sa transplant na yan. Di ba? Kailangan mo pang ikondisyon ang katawan mo bago ka inoperahan, di ba? Kondisyon, meron pang mga ano yan, ano ka pa, ang tawag dito, kailangan mo exercise. Di ba? Kondisyon. So ilang oras tumagal? 4. 4. Oh, St. Luke's to ha. St. 4 million ha, mga kaibigan na ginagastos dyan. Okay, sige. Pero bago ka operahan, meron kang pinirmahan na kasunduan? May kasunduan na po kami. Na Ano yung nakapirma doon? Ano yung pinirmahan mo? Yung bali sa mga anak ko, sasagutin nila hanggang sa Sa mic. hanggang makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak ko. Sasagutin nila, ilan ba anak mo? Bali nung 4 pa lang. 4. Yung 4 na yun, sasagutin nila hanggang sa makatapos. Simula, nag-aaral. Okay, sa naman mamatay siya, di ba? O, sayang ang pera niya. Mayaman yung tao. Mayaman po. Mayaman, oo. Sige, ngayon? Tapos mayroon pa na meron akong buwanan sa kanina 5,000. 5,000 plus pagpaparal sa anak mo. Paano na 1 milyon at saka yung beach resort sa Batangas? Wala na po kaming pag-uusap sa ganun. Wala na. Bali, nasagot niya yung is ko, PhilHealth. Bago yung mga anak ko, bago itong 5,000 monthly. Okay, sige. So, nung dinaoperahan ka na, na-transfer na yung kidney mo, nalipat na sa kanya. Ilan bang kidney yung wala sa kanya? 2? 2 po. Yung 2 kidney, patay na? Patay na po. Okay. So, pag hindi siya nalipatan, dialysis lang siya ng dialysis. So, nung maibigay mo yung kidney mo sa kanya, bihira na siya mag-dialysis. O baka hindi nga nagda-dialysis na kasi may kidney na siya eh. Buhay na. Buhay na po. O, kita mo yan. Okay. So, tumagal nung unang taon, okay naman, nabibigyan ka? 5,000? Wala po. Bali sa pag alis ko ng Maynila, ni piso wala na pong ako natanggap. Pero yung pag after ng operation, may binigay sa'yo? Wala? 1,500 po, bago yung pinapadala ko sa pamilya ko. Pagkatapos ng operasyon, na uwi na ako dito, yun nagbigay sa akin ng 120,000. Mali eh. Dapat nagsiguro ka, di ba? Bigay mo muna yung pera bago ko ibigay yung kidney ko. Ganito po kasi sir. Oo eh. Una po, wala akong malapitan sa Manila. Wala akong kakilala. Oo nga. Wala akong Tama rin. Wala akong matakbuhan. Kung halimbawa Kasi aalis man ako. tatanggalin yung pyesa ng katawan mo, lilipat sa kanya eh. Kung aalis man po ako, natakot ako baka, hindi ko alam, isalvage na lang ako doon. Kasi, kasi eksakto na yung kidney mo. Nakakita sila ng match eh. Nag-match kayo eh. Hindi ka na talaga bibitawan nun. Sila lang doktor ang nag-uusap. Okay, sabi ng doktor, siyempre, ano lang yung doktor eh. Doktor nila yun eh. 4 million ang babayaran mo sa St. Luke's eh. Pamasahin ni ate kasi nagkasakit yung si tatay. Bago yung... Puputol, ano ba yung microphone na yan? Parang itong microphone niyang walang kidney ah. Parang walang kidney ang microphone na yan o wala na rin puso yan? Ha? Ano? O, palit na lang kayo ng upuan. Dito ka na lang magsalita. Walang kidney ang microphone na yan. Dito ka sa may kidney. Hanggang saan yun siya? Ipadialysis mo na ngayon microphone na yan. O, sige. Sir, ilapit ka sa mic ha. Ipadialysis mo na yung microphone na yan. Sige po. O, tuloy po. Wala na kami. Lapit sa mic ko. Hanggang saan yun siya? Sige pa. Wala naman sinabi na... Basta ang sabi na lang nila sa akin na susunod sila dito sa akin sa Palawan. Oo. Bibigyan nila ako ng hanap buhay na bangka. Usapan namin. Verbal na lang yun. Verbal lang po yun. Pero doon sa kasunduan, nandun po lahat ng sinabi ng abogado. Kasi hindi ako pwede... Lakasan mo dyan, Jeff. Mahina dito, Jeff. Hindi ako pwedeng operahan na wala kaming kasunduan. Oo. Yun ang inano ng abogado. Oo.
Pero Pero nung inoperahan ka, may pinirmahan ka. Oh, meron po. Pati si ate meron po. Oo, kasi kausapin ko lang si ate mo sandali ah. Ate, ano ba yung pinirmahan doon? Microphone niya. Yung authorized ko po na nagpapatunay po na pumapayag din po. Ano yung pinirmahan niya? Ano nakalagay doon? Hindi na po namin binasa doon Aroy. sa ano. Kasi po yung mga abogado po na nakapaligid na po sa May abogado kayo, abogado lang nila. sa kanila po yun lahat. Nako. Tapos ano po, Mayaman ba kasama yun? po- Mayaman? Nakilala mo? Mayaman po sila. Pakita mo nga yung mukha. Nung binigyan niya ng kidney. Yung gumagamit ng kidney niya ngayon. Wala pa, hindi pa po namin. Naibigay niyo ba? Mukha? Bon? Wala ka bang picture? Wala nga po. Kahit picture wala ka? Wala. Akala ko meron dyan. Hindi po namin matagpuan. Yung Facebook, wala rin. Okay. Pero po yung sa... Anong pangalan niya? Babae ba? Aroy, babae. Ayun si mga Axel. Lapit to sa mic ko sa mic. Erlinda Diwa, yung babae. Tapos, Erlinda Diwa. Hindi yung makita sa Facebook yung mukha niya? hindi ko na po nakakita kasi i-block niya ako doon. Hindi ko na, hindi rin matandaan. Mali eh. Wala kayong abogado eh. Nung una pa lang dapat bago nag-requesting kayo ng sarili nyo. Abogado. Wala po talaga. Di ba? Tsaka kaliwaan yan. Kumbaga, isahan na lang. Sila po yung lahat-lahat ng nag-asikaso po nung ano namin. Hindi, yung sa inyo ba? Okay yung sa hospitalization eh. Oo, yun lang. Kasi, baka nga hindi nyo makausap. Di ba? Parang kaliwaan na lang. O sige. Para pagtapos nito, kami nang bahala. Bahala ka na sa buhay mo. Nandiyan yung kidney ko eh. Ito na, bayaran mo na ako ng buo habang nabubuhay ako. Diba? Sige, anyway, nandiyan na yan eh. Ang problema ngayon, hindi mo na makita. Tapos na lang po ako sa Lugar nila. Alam mo yung bahay nila. Paano mo nasisiguro na yun pa ang bahay nila? kasi barangay captain po siya ng barangay 59, Barangay 59 saan yan? Caloocan. Barangay 59 Caloocan. Sa Grace Park, Grace Park. Anong pangalan ng kapitan? si Almario Diwa. Almario Diwa, Grace Park, Caloocan City. Po. Teka ha. Grace Park, barangay 59, Caloocan City. Grace Park, Barangay 59, Caloocan City. Apo. Okay. Ngayon kapitan siya. Kapitan po siya. Okay. So, ito, ano yung huling, kailan yung huling nagbigay sa inyo? Pag-alis ko po ng Manila, pagtanggap ko ng 120,000, wala na po. Pagkatapos na, wala na po. Pagtapos na, wala na. Wala na po. Hanggang ngayon, Wala din nyo na makita. wala na po. I-block na ako sa... Binlock ka pa sa Facebook. Oo, yung babae po. Yung babae. Yung sinalinan ng... Pambihira, Yung babae na yun, na nabigyan mo ng kidney, magtitiis yun ng 4 hours a day. 4 hours a day, tapos 4 times a week. Kung hindi mo nabigyan ng kidney. Di ba? Baka babae pa, kung baka bumigay na yun. Di ba? Ngayon, dahil nasa kanya yung kidney mo, kaya buhay siya. Di ba? Pero yun lang, yung proseso nung kapalit nun, mukhang hindi kayo nagkaayos eh. Dali lang ha. Dali. Hello? Sir? Junior? Kagawad Junior? Magandang umaga, sir. Naka-live ako ha. Napapakinggan ka dito. Boses lang naman. Boses lang naman. Sir, meron dito kung yung kidney niya kasi, Kagawad Junior Ching ng Tondo, itong kidney niya, nagbigay siya ng kidney sa taga Caloocan. Kapitan doon. Ngayon, 6 years ago, okay pa yung usapan nila, tinanggal yung kidney. Ngayon, hindi na nagpapakita sa kanya. Nabubuhay itong binigyan niya ng kidney, na kapitan ngayon niya sa Tondo, ay sa Caloocan, kaya nabubuhay yung kapitan na yon. Kagawad, baka lang mapakasaglit ka sa Caloocan. Anong barangay yan? Barangay 59 po. Barangay 59, Caloocan City, Kapitan, Almario Diwa, yung lalaki. Kapitan Almario. Almario Diwa. Yung asawa niya po. O yung asawa niya yung kapitan doon.
Kagawad. Problema, pagpasyalan natin yan, Kaloy. Oo, Kagawad Junior. Baka pwedeng mapasyalan si Kapitan kasi hindi na nagpapakita dito sa kababayan. Alam niyo to si Kagawad Junior Ching, mga kaibigan. Adopted son na ito ng Puerto. Nagninegosyo ito dito sa Puerto. Tumutulong din sa atin ito. Napapakiusapan natin. Kagawad po siya ng Tondo. Kagawad Junior, baka ho mapagawi ho kayo ng Caloocan kasi kung mamamasahe pa itong mga ito papunta dyan, hahanapin lang yon, medyo maproseso po, Kagawad Junior, ay baka po mapadaan ho kayo ng Caloocan doon sa barangay na yun. Kapitan ho itong binigyan niya ng kidney, hindi yung nagpapakita eh. Sige po, wala akong problema. Pakibigay po sa akin yung pangalan, barangay, tapos pasyalan ko po. At nang makausap po natin. O yun. Ito pong si Kagawad Junior, anong barangay na nga yan dyan sa'yo? Barangay 168. Barangay 85 ka po kami, Barangay 85 Zone 7. Barangay 85 Zone 7, Kagawad po. District 1. District 1 sa Tondo. Caloocan ho, malapit ho yan sa Tondo. Opo, malapit. Kagawad, ibibigay ko po yung number, yung pangalan ng kapitan. Baka po mapadaan kayo sa Caloocan, nakakaawa itong kababayan ho natin dito, Kagawad kung pupunta pa ho dyan, maproseso po. Wala rin ho talagang pera itong mga ito, Kagawad Junior. Sige, balikan kita pare, pupuntahan ko po yun. Sige. Makakaasa po kayo sa akin. O yan, pasalamatan niyo si Kagawad Junior. Ito, medyo mabilis-bilis ito kaysa pupunta pa kayo ng Maynila. At saka ito, astigo ito doon sa Tondo. Maaasahan ito, anak ng puliso ito. Tsaka anak ko ito ni Maring Nening Ching doon sa Tondo. Kilalang kilala po ito. Kagawad Junior, ibigay ko yung number mamaya at saka yung pangalan, sir. Yes, wala po problema, copy. Oo. Salamat, Tol. Salamat po. Si Tol Junior, ayan. Mga kaibigan, hininga na lang natin ng tulong. So mamaya, bibigay ko po kay Kagawad yung pangalan po ninyo at saka yung number nung hahanapin natin. Okay ho ba sa inyo yun? Kasi kung ganito, mamamasahe po kayo, dalawa ho kayo Di ba? Eroplano, barko, tapos wala din ho kayong titirhan doon. Pero patitingnan ho muna natin kung kailangan ho kayong pumunta doon, hahanap na lang ho din tayo ng pamasahe. Tatawag ho ako sa DSWD mamaya at saka dito kay Speaker Romualdez. Kaya maproseso lang ho kasi yan. May pinauwi na kami doon. Kailangan ho talaga yung mga requirements pa para mabigyan ho tayo ng pamasahe. Titiran nyo doon. Pwede naman kayo doon sa Tondo. Malapit sa Caloocan yun Di ba? Para lang pansamantala, para mahanap po ninyo. So ganun lang ho muna. Papapuntahan ko. Mamaya mag-usap tayo off the air. Bigyan nyo sa akin yung pangalan ng... Kasi kung kapitan, madali hanapin Kapitan po yung lalaki. Sigurado ho kayo. Baka nag-eleksyon noon nakaraan. Baka natalo ho. Nanalo pa rin po. Siya pa rin ho. Siya pa rin. Sige ho. Papapuntahan ho natin kay Kagawad Junior Ching. Diyan sa Tondo siya ha? So ganun lang ho muna. Ano ang nararamdaman nyo ngayon? Kasi nakikita ko sa mukha ninyo, nangingitim nagpa-check up po ba kayo sa doktor kung anong kasi isa na lang ho yung kidney ninyo Wala po, simula nung... Dapat sa mic ko. Simula nung galing ang Manila, hindi na po ako nakapa-check up hanggang... Pero okay pa rin, di ka hinihingal o ano? Hinihingal na po ako ngayon. Bale, siguro... Ilan taon ka na? 42. 42? Nung binigay mo yung kidney mo, ilang taong ka? 40... Bata pa? 38 years old. So, after na maibigay mo yung kidney, nagbago ba sa katawan mo? Wala naman po. Ngayon na lang po. Ngayon na lang. Kasi kailangan ng vitamins Vitamins, saka tamang pagkain, hindi ka na-stress. Ito, na-stress ka kasi hindi na, yung mga anak mo, hindi na nasusunod Nakakapagtrabaho ka ba sa construction? Hindi na? Hindi na po. Bale, nagdadagat na lang po ako sa... Dagat? Sige. Kasi napapansin ko, may problema, namumutla yung bibig mo, tapos maitim yung mukha mo. Ganyan yan, sakit. May sakit po talaga siya ngayon. May sakit siya. Tsaka pagka ganyan nag-iiba yung kulay, kidney yan Di ba? Hindi rin siya nakakapa-check up. Di ba? Sige, ganitong unahin natin, Mrs. Bibigay ko yung number ng kapitan, pupuntahan ni Kagawad Junior. Pag nakuha yung number, kakausapin ko. Kung kailangan kayong pumunta ron, pumunta kayo doon. Hahanapan natin. Ganun muna. Makipag-ugnayan muna tayo kaysa lalakad tayo ng alanganin. Kailangan may advance party o ano. Kung kailangan mag-usap kayo ulit, di ba?
Kasi kung kapitan yan, pwede natin demanda yan. Ano eh. Di ba? Kasi gano'n lang muna ha. Kapitan yun sir, nung kasalukuyan na inoperan ako. Kapitan. Hanggang ngayon, kapitan pa rin. Kasi nag-eleksyon na eh. Nag-eleksyon po, panalo pa rin po. Oh, yan. Tama-tama. Matatalo siya doon. Pagka ibobroadcast natin, hindi, itong kababayan namin dito, pinabayaan mo eh. Nabubuhay ka dahil sa kidney ni Matranillo eh. Di ba? Oh, ang hirap po alam niyo ba yung mga nakapila sa naghihintay ng mga donor? Doon sa Kidney Institute, mga kaibigan, nasa 6,000 eh. Di ba? Alam ko yun kasi yung kapatid ko talagang yan din ang problema. Naghahanap din siya ng donor, ano? Ganyan ang proseso. Pag wala kang kidney, patay na yung kidney mo, dialysis ka. Ganyan katindi ang kidney, mga kaibigan. Pagka bumigay ang kidney mo at wala kang pera pang dialysis, patay ka. Ano? Yung dialysis na yan, nilalabas yung dugo mo, nililinis doon sa, may tawag sila doon sa machine na yun eh. Ilalabas lahat ng dugo mo, bago ibabalik sa'yo, malinis na. Yun na nagsisilbing pansamantalang kidney mo. Ganyan ka-importante yan. Diyan dumadaan yung dugo eh. Nililinis ni kidney. Ialagaan natin yung kidney natin. Sige po. Ganun lang muna ha. Hintayin niyo ako doon sa labas. Magkontakan tayo. Sige po, sir. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Unahin lang muna natin hanapin. Kasi kung kayo pa maghahanap, mas mahirapan kasi pupunta kayo doon, wala kayong titirhan, di ba? Gagastos kayo. Di ba? Walang pera. So pag napunta natin at gusto makipag-usap o kakausapin, saka kayo pupunta doon. Di ba? Okay, sige. At ilalapit natin sa DSWD. At least meron ng move tayo. Ha? Matagal na pala to, dapat noon nyo pa rin lapit. Di ba? Pero sige po. At dahan-dahan lang natin. Di natin makuha sa isahan lang ito eh. Okay po. O sige po. Salamat po sa inyo. Thank you. Thank you po. Nakarami. Tayo lang po ako doon sa labas ha. Okay. Lagaan niyo po yung mga kidney niyo. Naku, talaga. Mga kaibigan. So, ganun. Salamat kay Kagawad Junior Ching. Itong si Kagawad Junior Ching ng Barangay 85, Zone 1, doon sa District 1, Tondo, Maynila. Kagawad yan doon. Astig yan doon. At marunong makipag-usap. Ang Tondo tsaka Caloocan, magkadikit lang yan. Okay, so tulungan natin. Awa ko eh. Kasi nakikita natin kasi yung kapatid ko nagsasaper ngayon dahil sa kidney problem na yan eh. Di ba? Ang hirap maghanap ng donor. Kaya pag nakahanap ka ng donor, pagka ganyan, talagang bibigyan mo. Di ba? Kaliwaan na agad kung halimbawa kung ilang taong ka na, 10 milyon, 5 milyon, kaysa naman mamatay. Yung walang kidney, di ba? Bibigyan niya lahat. Lahat ng ibibigay siya. Kaysa naman magsasaper siya. Ngayon, maganda na. May edad na rin. May maganda na mataba na. Yung huling picture na nakita, kaya lang di lang makita ngayon, di ba? Hirap, mga kaibigan. Tulungan natin to. Kawawa naman tong kababayan natin taga Quezon. Okay. Biyernes ngayon. Kailangan natin sumakto sa oras dahil susunod na yung City Tourism Department. Ay Tulpo mo ilapit. Ogie Vargas. Pwede rin Oki Tulpo. Melinda Baila. Good morning, Kaloy. Watching here in Aramay 1, Quezon. Mercedes Tibar. Good morning, Kaloy. Watching from Jacan. Maylin Lagarejo. Comment ko po about sa pinatay na si Corazon Reño. Asan yung mga anak? Bakit hindi siya binurol? Wala hong bahay yung mga anak. Nasa bundok ko yung iba. Yung iba ho, nagbo-boarding lang. Wala ho talagang isakto lang ho talaga doon sa Luz Biminda. Okay? Sige, mga kaibigan, wala na ho tayong oras ha. At muli, ang pasasalamat po ng Radyo Bandera kay Attorney Jillian Baaco, anak ni GSB, Gilbert Baaco. Mga kaibigan, no? Dahil sa naipanalo ho niya namin, patulong niya, siyempre, yung kaso ho naming libel, dismiss na po. Dinismiss ng state prosecutor. Walang ebidensya na nakuha po sa amin. Dahil 3 years din ho. Nung pandemic, nag-hearing kami, Zoom hearing eh. Diba? Yung prosecutor namin nandun sa Regional Trial Court ng Batangas. Thank you Attorney Jillian Baaco. Yung law office ni Attorney Jillian dyan sa may
harap ng Bavaria, magpapunta ka ng palengke, yung kaliwa ho, kanan, yung building ho dyan. Hanapin nyo lang yung law office ni Attorney Jillian Baako. Maligayang pakikinig din kay Attorney Glenn Gakot. Yan, yung anak niya, isa, pumasa rin, di ba, si Attorney, babae, nakalimutan yung pangalan, Attorney Glenn. Pumasa sa bar nung nakaraang exam. Okay? May isang abogado na si, isang lawyer na si Attorney Glenn Gakot. Sa ngalan ni Jan Tumalak, laki na, pangalan. Aba talaga naman. Salamat nga pala kay nanay, yung pangalan nun, yung halo-halo doon sa Los Biminda. Yung halo-halo, napakasarap na halo-halo. Jasper Jan Ismalia, Mark Artoho, at si LJ Gaad. Katuwang natin sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, mga kaibigan, mga OJT natin from Palawan National School. Marami na silang alam. Mga kaibigan, ito nga, dami nilang alam. Busy sila sa ML. Ngayon, okay? Biro lang, baka nakikinig si ma'am. Si Jeff Trinidad, kasama din natin. Axel Bono Barede, salamat sa Dalmatian, Talaga naman Dalmatian. Sa ngalan ng buong persa na nga, Mr. Semel, sa ngalan ng buong persa ng Radyo Bandera, mga kaibigan, yung lingkod, Kaluwi Laro sa Happy Weekend. Magandang umaga, Pilipinas.